Yo, what's up mga master? Pag beginners ka, panoorin mo to mga master. Paano daw mag-bar chord? Mag-ipit dito sa gitara para mapatunog natin yung ating F na kinakatakutan natin as beginners. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, ang mga itinuturo ko. Let's go! Ito yung gagawin natin mga master. As beginners, meron tayong titignan ng mga factors kung bakit hindi tayo or nahihirapan tayo mag-bar chord. Unang-una, yung ating gitara. Baka hindi yan naka-set up or masyadong mataas yung kanyang action. Pag sinabing action, yung agwat ng strings, yan, sa ating fretboard or yung sa fret wire niya, mataas. Example, ito yung fret wire, din ito yung string yan. Kumbaga, yung agwat nila baka mataas, ganun. Dapat ganun lang siya. Malapit lang. Para hindi natin masyado tensyonan, masyado pagdiin. Yung mga string is maglalapat na sila. Magkokontak na sila ng ating fret wires. Kaya payo ko sa inyo mga master, kung meron mga guitar looter sa lugar nyo na malapit, mas maganda, paset up nyo muna yung inyong gitara para hindi kayo mahirapan. Kasi ito rin yung problema ko dati, bakit ang hirap i-bar chords yung gitara ko. So gitara naman to, maganda naman yung kulay. Take note mga master ha. As beginners kasi hindi natin alam yung mga setup na yan. Basta tayo, nakakita tayo ng gitara, wow, ang gandang gitara, ang ganda ng kulay, din mabilhin ko yan. So hindi natin alam na kulay lang pala yung maganda, pero yung kanyang playability, hindi. Yan yung karamihan nating nakukuha na mga gitara, lalo na pag super budget meal na mga gitar. Prinsipyo ko dati na okay lang ito, mumurahin lang muna ng mga gitara kasi nagpa-practice pa naman ako. Yun pala yung kamalian natin kasi pag bibili tayo ng mga mumurahing gitara, yung tinatawag ko dito talaga yung super low quality na mga gitara, mas lalong hindi tayo matututo kasi iiwasan nating mag-bar chords. At nandyan na si kapo, maglalagay na tayo ng kapo. At sira na yung foundation natin kasi iaasa na natin sa kapo. Hindi na tayo mag-explore ng mga bar chords, lalo na dito. Kasi may kapo naman. At yun yung kamalian natin as beginners. Kailangan pa rin nating matutunan ang pag-bar chord. Kasi napakalaki nito, maitulong sa atin as nag-start pa lang tayo dito sa pagigitara. Kung may budget kayo mga master na gusto nyo talagang bibili ng gitara, na yung budget nyo around 1K, ganyan, 2K. So payo ko sa inyo mga master is dagdagan nyo pa. Kahit mag-range man lang ng mga 5K pataas na mga gitara, lalong-lalo na sa acoustic guitar, goods na yun. 5K na range, yan. Although may makikita naman tayo bababa sa 5K, mga 4K, 3K, pero yun nga, kailangan meron ka ring kasama na marunong din tumingin ng gitara. Napakaswerte nyo ngayon kasi yung mga electric guitar ngayon ng mga budget meal magaganda na. Hindi kagaya nung araw talaga nung nag-start kami sa time namin na meron lang mag-budget ka ng mga 5K na electric guitar, so super ano na yon, na talagang iba yung quality niya. Unlike ngayon, yung mga tagpa 5K na mga electric guitar, yan, ganda na. Lahat kasi ng nahawakan ko ng mga gitara ng mga budget meal, maganda ng quality. Hindi na talaga kagaya noon. Pero ito talaga crucial pag sa mga acoustic guitar. So ito na. Na-set up mo na yung gitara mo, yung acoustic guitar mo. Pangalawa, ito na yung gagawin mo pag magba-bar chord ka. So dito na tayo sa step 1 kung paano mag-bar chord. So ang gagawin nyo mga master, huwag nyo munang ilagay lahat. Example sa ating F. Huwag munang ilagay lahat yung mga daliri mo. Ang unang gagawin mo is titignan mo yung mga string, yan, na saklaw ng ating bar chord na itong ating index finger. Anong mga string ba ang iniipit niya? Yan. So ito, yung nasa gitna natin, ito example, ito yung A string, yung ating D string at ating G string is wala na rin siyang, kumbaga kahit hindi mo na siya masyadong ipitin banda gitna kasi
iipitin naman dito ng nasa unahan. So, kahit hindi ka na mag-a-apply ng puwersa dito masyado sa gitna. So, ang a-applyan mo ng puwersa is yung nandito sa taas at yung dalawang string na to na maliliit. Yan. Kasi, inuulit ko, ito is nagagamit na dito. Yan. So, ang puwersa naman nito mga master is hindi yung ipitin nyo na ganito. Hindi yung ipitin nyo talaga siya. Hindi. Hindi ganun. Mahihirapan kayo mag-barcodes dyan. Ang puwersa nito mga master is iro-roll mo siya papunta sa'yo yung balat na to ito. Pag ipit natin dito sa ating frets ganyan, iro-roll mo siya. Yan. Roll. Papunta sa'yo. Kumbaga, i-squeeze mo siya ganito. Kung saan nakalapat yung ating index finger, nandoon din yung ating thumb. Kumbaga, yan. I-squeeze yung nick. Yan. Then, ilain mo siya papunta dito. Para magro-roll ito. At ang ilalapat mo na parte sa index finger mo is hindi yung nandito sa gitna. Kasi, kung napapansin nyo, yan o. May mga groove yan. So, yung dito na part, yan. Kung napapansin nyo, yung nagbabarcode, diba dito, yung nakalapat. Nakaganon yung kanilang index. Yan. Nakaganito. Yan. So, yan muna yung gagawin mo. So, una, ipitin mo muna siya. Ipit din, hilahin mo papunta sa'yo. Pero, siyempre, hindi ka lalagpas dito sa fret wire. Pag nagawa mo na yan, papatunugin mo yung priorities mo na string. So, ito yung priority natin, yung sa taas, yung low E, yan. Patunugin mo siya, yan. At yung dito sa baba na dalawa, ito. At pag example, hindi siya nagtunog yung pangalawang string, itong B string natin, halimbawa, ganito. Ibig sabihin, kulang yung ating puwersa dyan. So, ipitin ulit natin, iro-roll ulit natin, yan. Pwede mong gawin dito ka mag-start or dito, yan. Basta maipit mo lang talaga siya, maro-roll mo siya. Yan. Gawin mo lang siya, yan. Iuusod mo to, yung index mo ganyan. Ang advice ko nito is hanggang 12 fret. Yan. Para magamay mo talaga yung paano mag-ipit. Kumbaga, ito lang muna yung pinaka-focus natin. At pangalawa, pag napatunog nyo na siya, doon ka pa maglalagay. So, yung tatlong to, yung ating middle, ring, at pinky, hindi siya nakahiga. Yan. Kasi pag nakahiga siya, matatamaan niya yung ibang string. Yan yung magkukos ng, yan, ganito. Yan, hindi magtunog kasi natatamaan na ng ating ibang dalit kasi nakahiga siya, nakaganito. Yan. Yan, ganito. Dapat nakaganito siya. Yan. Yan, naka-point kumbaga. At ang puwersa naman nito, point, yun yung papunta doon sa fretboard. Parang bididiin mo talaga. Take note, yung puwersa dito sa index is pa ganito, yung tatlong daliri pa diin. Ipit, hatakin mo papunta sa'yo. Siyempre, napatunog mo na yan, na-practice mo na. Then, ito na naman, mag-apply ka ng mga puwersa dyan. Example, hindi ko puwersahin yung aking middle finger. So, ganito mangyayari. Kasi isa-isahin mo muna siya, patunugin mo muna siya, ganito. Ganon. So, pag may marinig ka na ganyan, ibig sabihin, kulang yung in-apply mo na puwersa doon. So, doon ka magpo-focus naman. Ganito. Yan. Ngayon, wag mo munang iwanan dyan. So, ipipersa mo muna yung daliri mo yan. Hanggang mapatunog mo na yung middle finger mo. Yan. At karamihan, pag nag-start tayo, itong pinky yung mahina. Kaya, ganito yung tunog. Yan. So, yung puwersa mo naman, i-distribute mo na naman dito. Dito ka naman makatuon. Yan. Hanggang mapatunog mo na siya. At
Kapag minor position naman, kasi ito major itong position na to. Pag minor position, ang gagawin mo sa middle finger mo is tatanggalin natin. So, kailangan na nating ipitin ng ating index finger yung G na string. Kasama na. Kumbaga tatlong to na yung ipitin natin. Para magawa natin yon, pwede tayong maglagay ng kasama. Kumbaga itong ating middle finger, tutulungan niya yung ating index finger. Yan, ganun. Kumbaga dalawa na sila yung dumidiin. Yan. Para maiipit ng maayos na ating index finger. Yan. Para pag mag minor chord tayo, ganito, F minor. Yan. Kaya na natin gawin. Yan. At take note mga master ha, kung saan nakalagay yung ating index finger, doon din ito yung ating thumb finger. Yan. Parang ini-squeeze kumbaga natin para meron siyang dagdag puwersa. Yun siya mga master. So, sana nakatulong ito sa inyo mga master as beginners. So, pag nag-start pa lang tayo dito, talagang mahihirapan tayo. Pero yun talaga. Kailangan nating tiisin yun na masaktan tayo, kaya magkaroon ng kalyo yung ating mga daliri. Kasi yun naman din talaga yun. Doon lahat nag-start. Di ba nung nag-start tayo ng di hirap na hirap tayo? At C, super yung C natin ganyan. Parang ang hirap kasi na-stretch yung ating daliri. Pero ngayon, hindi na kayo nahirapan mag-C, di ba? Yun siya. Lahat kasi talaga na nag-start is talagang mahirap. So, yun siya mga master. Kaya, huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo. Kilala nyo na mahilig din sa gitara. So, hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.